Ayan, nandito na po tayo sa final na sermon natin sa Book of Mark. Pero nasa pinakadulo na tayo ng Mark, pero may kailangan pa rin tayo clarify. Kasi itong pinakadulong part ng Mark ay merong controversy. Naalala nyo nung pinangaral ni Pastor Erdy, yung sa resurrection, nabanggit ni Pastor Erdy na merong mga texts or manuscripts na nagtatapos na sa verse 8. So, merong mga early manuscripts kung saan yung verse 8, yung final verse na. Kaya sa mga Bibles nyo, makikita nyo dyan, kung gamit nyo ay mga ibang translation, mga ESV at ibang mga modern translation, may nakalagay dyan mismo sa inyong Bibles na indication na nakaganito. Some of the earliest manuscripts do not include verses 9 hanggang 20. So, gusto ko lang bigyan ito ng linaw para magkaroon tayo ng pagpapanariwa, tapos didiretso tayo sa sermon natin dito sa Book of Mark. So, merong dalawang pagpipilian. Merong short reading ng Book of Mark, hanggang verse 8 lang ng chapter 16. Meron namang long reading ng Mark na hanggang verse 20. So, bakit may ganon? Kasi dun sa mga earliest manuscripts, yung mga pinagbasihan ng Biblia natin ngayon, yung mga copies ng original, yung dalawa sa pinakaluma at dalawa sa pinaka-reliable na manuscripts, ayan. Yung dalawa sa pinaka-reliable na mga manuscripts ay wala nung verse 9 hanggang 20. Yun yung Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Ito yung mga manuscripts na pinaka-early as 4th century. So, nasa AD 300, BC 300 na yan. Yung dalawang mga codex na yon. At sinasabi nila na kaya lang daw merong verse 9 hanggang verse 20 ay dahil yung mga early readers, yung mga bumabasa ng Book of Mark, medyo nabitin sila. Kasi pag tinapos natin ito sa verse 8, ano yung nakalagay sa verse 8? Ay yung si Pastor Erdy. And they went out, yung mga Maria, they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them. And they said nothing to anyone, for they were afraid. Kapag natapos sa verse 8, sabi nila, ay parang bitin na bitin yung Book of Mark. Kaya ang speculation ng ibang mga scholars, nag-aaral ng scripture, ay dinugtungan daw ito ng ibang mga scribes, yung ibang mga sumulat ng scriptures. Pero ang position ko dito ay reliable at mapagkakatiwalaan yung verse 9 hanggang verse 20. Kaya yun yung ipipreach ko ngayon. Kung hindi ako mapipreach ngayon. Pero I will be preaching on verse 9 to 20 dahil naniniwala ako na part ito ng scripture on 3 grounds. Una, yung isang codex, yung Codex Vaticanus, pag tinignan natin yun, yung pinaka-last verse, yung verse 8, meron iyong sobrang laking puwang, blank page. Dalawa yun, di ba? Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Yung Codex Vaticanus, yung sulat na yon merong blank page after verse 8 na parang pwede nating mahinuha na wala silang kopya nung pinakadulo, kaya it was left blank. Yun yung isa. Pangalawa, ay dahil marami sa mga early Christians ay familiar sa verse 9 hanggang 20. Maraming writings ng early church father na mas maaga pa sa 4th century, alam nila, kino-quote nila mismo yung verses 9 hanggang verse 20. I'll just summarize, babanggitin ko lang yung mga pangalan nila. Sila Papias, nirefer niya yung Mark 16 verse 18, AD 100 siya. Si Justin Martyr, sa sulat niya na Apology, AD 151, sinulat niya yung Mark 16 verse 13. Si Irenaeus, sumulat siya ng Against Heresies. Etong si Irenaeus ay AD 180, sinulat niya yung Mark 16:13. Si Hippolytus, sumulat siya ng Mark 16
18 to 19. So, etong mga taong to, mga nasa early church, even before 4th century, before yung sinasabi na Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus, kino-quote na nila ito. Meron silang familiarity dito sa mga to. Sila Vicentius, Bishop of Sibari, meron ding mga apocryphal books, ibig sabihin, hindi sure na totoong sulat iyon, na Acts of Pilate, sinulat niya yung Mark 16, 15 to 18, AD 200, at meron ding Apostolic Constitutions, sinulat doon yung Mark 16, 15 at 16. So napakarami. Sa early church father, whether true or pseudonymous, sila ay familiar dito sa verses 9 hanggang verse 20. At ganun din, pinakapangatlong evidence na ito ay legitimate ay yung majority text. Sobrang dami ng mga text sa later manuscripts, so later than 4th century, ay pinapatunayan. Sobrang dami, dalawa lang yung wala. Doon sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus na ito ay included. So, gusto ko lang i-clarify yan bago tayo tumuloy dahil importante yan pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi tayo ignorant kung ano yung mga nakalagay sa mga Bibles natin. Now, punta na tayo sa passage. Pwede na. Diretso na tayo dun sa text natin. Ito yung final passage or final verses tungkol sa reality at implication ng pagkabuhay na muli ni Jesus, pag-akyat niya sa Ama, at pag-upo niya sa kanan ng Ama na nagpapatuloy yung kanyang paghahari. Ang pinakakwento dito mula verse 9 hanggang verse 20 ay nag-appear. Nagpakita si Jesus bilang nabuhay na muling Kristo kay Magdalena. Nagpakita rin siya sa dalawang disipulo on the road. Perhaps ito yung nasa road to Emmaus. Maalala niyo sa ibang Gospels. Kasi sabi dito, nagpakita siya sa dalawang alagad habang nasa daan. Yun lang naman yung alam natin na nagpakita si Jesus sa dalawang disciples doon sa road to Emmaus. So, at pagkatapos doon, nagpakita niya siya doon sa 11, minus si Judas, kino-confirm niya yung kanyang resurrection. At pagkatapos mag-appear ni Jesus, dito sa 11 to, kinomission niya kaagad. Sabi doon sa verse 15, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Nagpakita siya, nirebuke niya, inutusan niya na iproklama yung ebanghelyo sa lahat. At pagkatapos niyang ituro sa kanila, ang sinabi sa verse 19, siya ay umakyat sa Ama, naupo sa kanan ng Ama, at kinonfirm, binigyan niya ng kapangyarihan yung mga disipulo na gawin yung kanilang mga ginagawa. 19, so then, the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God. Kung yung pagkakalibing ni Jesus ang huling segment ng kanyang pagpapakababa, ang tuktok ng pagpapakababa ni Jesus ay ang kamatayan. At ang pinakahuling parte ng pagpapakababa ay pagkakalibing. Nang nagsimula na yung resurrection, ito na yung simula ng kanyang pag-aangat. Ito na yung exaltation ng Panginoong Jesus. Pero yung exaltation ni Jesus ay hindi lang isang phase. Tatlo yung phase ng exaltation ni Jesus. Nabuhay siyang muli, first phase ng exaltation, siya ay umangat sa Ama, He ascended, pangalawang phase ng kanyang exaltation, at He seated at the right hand of God. Pangatlong phase ng kanyang exaltation. Lahat ng mga yon ay nandito sa passage natin. Lahat ng yon ay importante sa pagtataas kay Jesus. Kaya magandang i-distinguish natin. Ano-ano ba yung pinagkapareho at pinagkaiba ng kanyang resurrection, ascension, at session. Yung session ay pag-upo. Resurrection, ascension, and session of the Lord Jesus. Ang resurrection ay isang historical event na bumangon si Jesus mula sa mga patay pagkatapos ng 3 araw. Ang ascension ay ang pisikal na pag-akyat ni Jesus sa langit. Pisikal na pag-akyat ni Jesus sa Ama. At ang session, ang pag-upo ni Jesus, ay ang pag-upo niya sa trono ng kapangyarihan. Palagi niyo mababasa sa Bible, He was seated at the right hand of power. He is seated at the right hand of God. Hindi iyon walang sense na language. Yun ay importanteng parte ng pangkristong
mission niya. Parte yung pag-upo ni Jesus sa kanan ng Ama, sa kanyang exaltation, resurrection, ascension, and session. Now, bakit ito importante? Kasi yung kanyang resurrection ay pagpapakita ng tagumpay mula sa kamatayan. Ang resurrection ay pagpapakita ng tagumpay mula sa kamatayan. Ang ascension, yung pag-akyat ni Jesus, pagpapakita naman ito na kinumpleto na ni Jesus yung kanyang earthly ministry. Tapos na yung earthly ministry niya. Maalala natin, kahit nag-resurrect na siya, may earthly ministry pa rin siya, nagturo pa rin siya ng 40 days. 40 araw, resurrected na si Jesus, nagturo pa rin siya. Pero, yung pag-angat niya sa Ama, ibig sabihin, kompleto na yung panglupang misyon ng Panginoong Hesukristo. At sinisignify nung exaltation niya yung kanyang exaltation at authority. Now, ano naman yung pag-upo? Anong relevance ng pag-upo? Alam natin yung pag-upo sa trono, pag-upo sa kapangyarihan. Nagpapakita iyan ng ongoing reign. 'Di ba? May kataga tayo. Sila ng mga nakaupo. Yung pag-upo ay pagpapakita ng pagpapatuloy ng kapangyarihan, pagpapatuloy ng otoridad. It's the same in the ancient times at it's the same sa language ng Scripture. Pag sinabi ng Scripture na nakaupo si Jesus, hindi yun wala lang. Pag sinabi ng Scripture na umupo si Jesus, ibig sabihin siya'y naghahari, patuloy. Hanggang ngayon siya'y nakaupo. Hindi yun literal, of course, yun ay figurative na language, pero yun ay simbolo ng continuing intercession at reign ni Jesus. Lahat ng tatlong yun ay napaka-importante. Kasi yung resurrection ni Jesus, pinapatunayan na tayo rin ay may pag-asa sa kamatayan. Yung ascension ni Jesus, pinapatunayan na tayo ay may access sa Diyos. Makaharap tayo sa presensya ng Diyos. Yung pag-upo ni Jesus, nagpapakita yun, yung patuloy na paghahari ni Jesus. So, itong tatlong phase ng exaltation ni Jesus, resurrection, ascension, at session, anong implication nito? Now, titignan natin ano yung halaga ng tatlong to sa passage natin. Ano bang nangyari? Sabi ng mga for example, si Herman Bavinck, sabi niya, the exaltation of Christ not only guarantees our justification, but also assures us that He is sovereign over all things, ruling and guiding His church through the Holy Spirit. Hindi lang sinasabing ligtas na tayo, kundi exaltation ni Jesus na nagpapakita na naghahari siya. Totoong naghahari siya. Totoong Panginoon siya. Totoong nagro-rule siya ngayon. Si R.C. Sproul, sabi niya sa Chosen by God, the resurrection of Jesus is the cornerstone of our faith. His ascension and session signify that He is not only the Savior, but also the reigning Lord, commanding the cosmos. Hindi lang tagapagligtas, Panginoon. Hindi lang nagliligtas, kung hindi nag-uutos. Kaya makikita natin, after ng mga events na to, sa verse 20, ito yung result. Nabuhay na muli si Jesus, nabuhay na siyang muli, inutusan niyang humayo, pag-akyat ni Jesus at pag-upo niya, anong nangyari? Basahin natin yung verse 20. After niyang umakyat sa langit, after niyang maupo, verse 20. And they went out and preached everywhere, while the Lord worked with them. Sila ay humayo at nangaral. At anong sabi? Ang Panginoon ay kumikilos sa kanila. Si Jesus na umakyat na sa Ama, si Jesus na nakaupo na, ay kumikilos sa kanila at sila'y humayo. And confirmed the message by accompanying signs. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga sa final sermon sa Book of Mark. Faith in the resurrection, ascension, and session of Jesus is the core motivation of the Great Commission. Ang core na motivation ng Great Commission ay ang pananalig sa resurrection, ascension, at session ni Jesus. Yung pananampalataya sa muling pagkabuhay niya,
sa kanyang pag-akyat, sa kanyang pag-upo. Yan ang motibasyon sa dakilang komisyon. Pero sa passage natin, makikita tayo ng dalawang direksyon. Una, hindi sila naniwala, tapos naniwala sila. Ang trajectory ng passage natin, verse 9 hanggang 20, ay first, unbelief, tapos belief. Unbelief, tapos belief. So, tignan natin ang mga yon. So, una, without faith, there is great correction. And number two, with faith, there is great commission. So, una, sa kawalang pananalig, may malaking pagsasaway. At pangalawa, kapag may pananalig, may dakilang paghahayo. So, dalawang beses na sinabihan ng mga eyewitnesses na nabuhay na muli si Jesus. Twice. Pero hindi sila naniwala. Di ba? Una si Magdalena. Nakita niya si Jesus. Sinabi niya sa mga disciples. Hindi sila naniwala. Ang sabi pa nga sa passage, umiiyak sila. Nagmo-mourn sila kay Jesus dahil namatay si Jesus. Nung sinabi ni Magdalena na nabuhay na muli si Jesus, hindi sila naniwala. Pangalawa, nagpakita rin si Jesus sa dalawang alagad sa daan ng Emmaus, sa road to Emmaus. Ito, dalawang disciples na to, hindi ito babae. Kasi may mga perceptions dati na, of course, pag babae yung witness, hindi mo agad papaniwalaan. Pero ito, dalawa ng lalaki. Dalawang disipulo. Ito yung nakasalubong nila si Jesus na hindi na nakilalang si Jesus. Tapos binuksan ni Jesus yung mga mata nila. Nung sinasabi ni Jesus yung Christology ng Old Testament, nabuhayan sila. Their hearts were opened, their hearts burned. Nung sinasabi ni Jesus yung Old Testament, sinabi na nitong dalawang to sa 11, hindi pa rin sila naniwala. Kaya naman, pag-appear ni Jesus sa 11, nirebuke sila ni Jesus. Isipin niya, unang appearance sa'yo ni Jesus, rebuke agad. Perhaps, sabi ng mga, sa pagpinag-aralan natin, perhaps ito yung first appearing ni Jesus sa 11. Yung second appearing nila, yung nandun na si Thomas. Kasi si Thomas yung nag-doubt sa John chapter 20, di ba? So, first appearing ito, wala pa si Thomas, absent si Thomas nitong nagpakita sa kanila, perhaps. Pero, nirebuke sila ni Jesus. Tignan niyo yung verse 14. 9 hanggang 13 yung nagpakita si Jesus at hindi naniwala yung disciples. Sa verse 14, nagpakita na si Jesus. Jesus rebuked them for their unbelief and hardness of heart because, very specific yung rebuke ni Jesus. Hindi ito wala lang. Ang rebuke ni Jesus ay because they had not believed those who saw Him after He had risen from the dead. So, ibig sabihin, it is not understandable, but rebukable to be found with unbelief against the clear evidence of the resurrection of Christ. Nung hindi sila naniwala kay Jesus na nabuhay na siyang muli after eyewitness, sinabi ni Jesus, rebuke agad. Ang kawalang pananampalataya laban sa malinaw na ebidensya ng resurreksyon ni Jesus ay hindi dapat maunawaan kung hindi dapat hatulan. Dapat yun na i-rebuke. Yan ang ginawa ni Jesus dito sa mga 11. Pero ano nga bang itsura ng unbelief? Itong unbelief na ito ay very specific. Ang unbelief na ito ay naniniwala kahit may ebidensya na. Naniniwala kahit nasa harapan na yung katibayan na totoo yung resurrection. Katulad ito ng mga Pharisees sa Matthew 28:11-15. Isa ito sa mga years before, nabasa ko at kumbinsido ako na matigas yung puso ng mga Pharisees. Kasi sa una, perhaps maintindihan mo pa. Okay, hindi sila naniniwala kasi tinatamaan yung kasalanan nila. Okay, kasi nire-rebuke sila ni Jesus kasi sila yung nasa authority, tapos hindi nila tinutuligsa pa rin nila si Jesus, mali yung ginagawa nila, imbes na i-reform nila yung kanilang mga practices sa synagogue, sa temple, hindi nila ginawa. Pero ito yung nagpatibay na totoong matigas yung puso ng mga Pharisees. Sa Matthew 28:11-15,
Alam nyo kung anong ginawa ng mga Pharisees? Di ba nag-request sila kay Pilate, pwede bang magpadala kami ng gwardya? Kasi baka nakawin yung katawan. Now, yung mga gwardyang yun, nakita na nila na totoong wala. Wala na yung katawan. At merong anghel silang nakita. Napatira pa nga sila dahil nakita sila ng anghel. Itong mga gwardyang Romano, pumunta sa mga Pharisees. Nireport nila. At ang ginawa nitong mga Pariseo, binayaran nila yung mga gwardya. At sinabi nila, ipagkalat nyo na kinuha ng mga disipulo yung katawan ni Jesus. Alam nila na nabuhay na muli si Jesus. May malinaw na ebidensya. Bumangon si Jesus sa mga patay, mali sila. Pwede nilang baliktarin na mali pala talaga kami. Totoo pala si Jesus, susunod na lang kami kay Jesus. Pero hindi, pinanindigan nila. Sinabi nila hindi. Bayaran natin, magpakalat tayo ng fake news. Magpakalat tayo ng maling impormasyon. Magpakalat tayo na ninakaw ang katawan, hindi muling nabuhay. Malinaw na ebidensya, may testigo sila, pero hindi pa rin sila naniwala. Yan ang itsura ng unbelief. At yan yung ginawa nitong mga disipulo dito nung 11. Itong 11, hindi lang isang testigo, hindi lang si Magdalena, meron pang 2 na ibang disipulo. Yet they did not believe. Itong unbelief na ito ay refusing to believe. Lahat ng proof, lahat ng testimony, lahat ng evidence para sa ebanghelyo. Alam nyo ba na hanggang ngayon may naniniwala na flat earth? Sa flat earth theory? 2024 na. Nung may mga nabasa ko early 2001, halos 3,500 members sa kanilang organization. Ngayon, hindi natin alam kung gaano karami. Sinasabi nitong mga naniniwala sa flat earth na conspiracy lang yung pagpunta sa buwan, conspiracy lang yung mga NASA. Lahat ng mga meron sa gobyerno, conspiracy lang. Hindi totoo yung mga yan. Gawa-gawa lang lahat ng yan. Naniniwala sila na yung mundo ay hindi spherical. Naniniwala sila yung mundo ay flat talaga. Lahat na ng ebidensya, time zone. Lahat na ng ebidensya, yung mga NASA, yung evidences doon, yung mga telescope, lahat na ng ebidensya na meron tayo sa buong mundo, hindi sapat para sa kanila para maniwala. Harap-harapan nilang tinitignan itong mga ebidensya, hindi totoo yung mga yan. Fake yan. Imagine that. Pero ganun, yung itsura ng kawalang paniniwala, it is foolish and unreasonable. It is invalid. Hindi valid na hindi maniwala sa ebanghelyo. Hindi valid ang kawalang paniniwala kay Jesucristo. Hindi valid ang unbelief sa nabuhay na muli, umakyat at umupo na Panginoon. Yan ay pareho sa hindi paniniwala sa exalted Christ. Kaya sana tayo bilang Kristiyano, we are Christians. Ito ang palagi nating dapat gawin. Kailangan nating harapin ang lahat ng mga personal na pagdududa at kawalang pananampalataya natin. At aminin natin na ang mga ito ay invalid. Ang mga ito ay unreasonable at ito ay foolish. Yan ang ginawa ni Jesus. Nirebuke niya yung kanyang 11 alagad. Ganon din tayo. Harapin natin yung sarili nating pagdududa. Harapin natin yung sarili nating kawalang paniniwala. Paniwalaan natin yung verse 14. Hayaan natin yung salita ng Diyos ang magtama sa atin. At tayo mismo, gamitin natin ang salita ng Diyos para itama yung sarili natin. Sabi ng prayer sa Mark 9:24, Lord, I believe, help my unbelief. Panginoon, naniniwala ako. Tulungan mo ang kawalang paniniwala ko. At mainly, dito sa passage natin, it's about the Lordship of Christ. Pag nagdududa tayo sa paghahari ni Jesus, pag nagdududa tayo sa pagkapanginoon ni Jesus, pag napaisip tayo, naghahari ba talaga si Jesus?
Panginoon ba talaga siya ngayon? Hawak niya ba talaga yung lahat? Siya ba yung may otoridad sa lahat? Yan yung klase ng pagdududa na dapat mong harapin. Yan yung klase ng pagtatanong na kailangan mong sagutin. Yan yung klase ng unbelief na kailangan mong kumprontahin. Kaya, alam nyo, hindi tama na kapag meron tayong pagdududa, ay hinahayaan lang natin. Ulitin ko, hindi tama na kapag meron kang pagdududa sa Panginoong Hesus, meron kang pagdududa personal sa pananampalataya, ay hinahayaan mo na lang, binabrush off. Hindi, hayaan mo na yan, maniniwala lang ako. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi yun ginawa ni Jesus. Hindi niya sinabi sa mga disciples na hayaan nyo na yan. Hindi, tinama niya. Kapag meron kang pagdududa, pag meron kang hindi paniniwala, kapag meron kang confused ka, kailangan mong harapin yon head on. Kailangan mong harapin yon. Kailangan mo i-confront yun. Kailangan makahanap ka ng sagot. Kailangan mong manalangin. Panginoon, bigyan niyo ako ng sagot dito. Panginoon, paano to? You answer it. You find, you seek. Hindi mo dapat hayaan yung sarili mo na merong nakalinger na mga pagdududa sa isip mo, sa pananampalataya. Hindi ganyan ang ginawa ni Jesus sa mga disipulo niya. You answer it. Si Doug Wilson, kapag nagbabasa tayo ng Bibles, merong mga inconsistency ka nababasa o kaya may mga problem text, pero sabi niya, kailangan pag-aralan mo yon para at the end of the day, wala ka ng problem text. Kasi wala naman talagang problema sa Biblia eh. Wala talagang problema sa pananampalataya eh. Meron ka lang kalituhan, meron ka lang pagdududa, pero ang totoo, walang problema kay Kristo. Wala. Siya yung katotohanan. Walang problema sa katotohanan. Kaya yun yung hahanapin mo. Yun yung isa-side mo, yung sarili mo. Kaya alam nyo, ang pinakamalakas na pananampalataya ay hindi sila na walang pagdududa. Ulitin natin. Ang mga pinakamalakas na pananampalataya ay hindi sila na walang pagdududa. Kung hindi sila na hinahayaan yung salita ng Diyos na kumprontahin yung pagdududa nila. Kung hindi sila na kinokompronta mismo nila yung kanilang pagdududa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayun yung nangyari sa unang parte, sa verse 14. There's unbelief. At nirebuke sila ni Jesus. But now, let's proceed. With faith, there is great commission. Kapag may pananalig, ay merong dakilang paghahayo. Pagkatapos silang i-rebuke ni Jesus, verse 14, pagkatapos silang i-rebuke ni Jesus, utos agad. Ang bilis. Sabi ni Jesus, ba't hindi kayo naniwala dun sa mga nakakita sa resurrection ko? Ni-rebuke sila, tinama sila ni Jesus, pagkatapos utos agad. Ang sinabi kaagad ay verse 15. At sinabi sa verse 15, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. At nagturo pa si Jesus yung mga accompanying signs. Kaya meron kayo nakikita dyan na iinom ng lason, tututuklaw ng ahas, magpapagaling. Gusto natin clarify ha, ayan ay original sa mga apostles. May mga signs talaga, mababasa niya sa Book of Acts. Si Apostle Pablo, tinuklaw siya ng ahas, hindi namatay. Nagpagaling sila mismo ng may mga karamdaman. Yung mga yan ay original sa mga apostles dahil tinatayo pa lang yung church, kailangan nila ng mga signs para patunayan na yung mensahe nila ay totoo. Sila ay official representative ni Jesus. Pero pagkatapos ng mga apostol, wala na. Ng mga accompanying signs na yun. Pagkatapos, wala na. Kaya mababasa nyo sa mga epistles, wala nang utos na magpagaling kayo. Ang utos niya na kay Timothy, uminom ka para gumaling yung tiyan mo. Sabi niya, pag-pray natin para gumaling. Pero hindi nila ginagawa na yon nung tinatayo na yung church. Now, tinuro ng Panginoong Hesus yun. Pero anong nangyari? Pagkatapos mismo ng pag-akyat ni Jesus, ng kanyang ascension at ng kanyang session. Sa verse
sa verse 19, verse 20 pala, and they went out and preached everywhere, while the Lord worked in them and confirmed the message by its accompanying signs. Itong mga disipulong to ay ngayon naniwala na. Noong una, hindi sila naniwala. Ngayon, nakita na nilang mukhaan. Nirebuke na sila ng Panginoong Jesus. In-strengthen na sila ng Panginoong Jesus. Tinuruan sila ng Panginoong Jesus. Sinamahan sila ng Panginoong Jesus spiritually. At anong nangyari? They were mobilized. Humayo agad sila. Nangaral agad sila. At yan na yung Book of Acts. Yan na yung makikita natin sa Book of Acts. Bakit? Naniwala na sila na si Kristo ay Panginoon. Naniwala na sila na siya na bumangon sa hukay na kaya kahit tinutiligsa sila ng mga Pharisees, sasabihin nila, we would rather obey God than men. Halos lahat na laban sa kanila, wag na kayong mangangaral tungkol kay Jesus. Pwede kayo mag-religion, pero wag kayo magpo-proselyte. Pwede kayo mag-religion, pero kayo lang. Wag nyo ikalat sa iba. Wag nyo idama yung iba. Wag kayong mag-aaya na sila rin ay manalig sa pananalig nyo. Yan yung gusto ng mga Pharisees. Yan din yung gusto ng mga Romans. Hindi ba? Okay lang sa kanila na maging isang grupo at sekta itong mga tinatawag nilang Nazareno. Tinatawag nilang nasa daan. Itong grupo ng mga disipulo. Pero ayaw nila ikalat. Sa scripture reading natin, sa call to worship ni Joel kanina, yun yung ayaw ng mga tao. Kasi naapektuhan yung business nila. Kanina. So, pero ito yung pinaniwala nila at pinaninindigan nila. Bakit sila humahayo? Dahil totoong Panginoon si Jesus. Bakit sila humahayo? Kasi nabuhay si Jesus, umakyat siya at nakaupo na sa kanan ng Ama. Dahil totoong nagahari siya. Dahil totoo yung nakalagay sa Matthew 28. All authority has been given to me in heaven, on earth, and even under the earth. Now, go and make disciples of all nations. Ang Great Commission, yan ay natural outcome kapag pinaniwalaan na si Jesucristo ay Panginoon at Hari. Ang Great Commission, ang dakilang komisyon, yan ay natural, organic na resulta kapag pinaniwalaan ng isang tao na si Jesus ay Panginoon at Hari. Kapag naintindihan ng isang kaluluwa yung majesty, kapurihan, kadakilaan ni Jesus, magkakaroon siya sa puso niya ng pagliliyab na gusto niya rin ng ibang mga tao ay maipailalim kay Jesucristo. Kapag naniwala tayo na si Jesus ay Panginoon, ibig sabihin nun, naniniwala tayo na meron siyang rightful claim sa lahat ng iba pang mga tao, sa lahat ng buong mundo. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kaya mas kumbinsido tayo na si Jesus ay dapat pagkatiwalaan, siya ay dapat sundin, siya ay dapat mahalin, mas magkakaroon tayo ng puso sa dakilang komisyon. Ang evangelism, ang missions, ay hindi isolated task. Hindi siya isang task lang na hiwalay sa iba. Ito mismo ay resulta ng pagkakilala sa totoong Jesus. Sa Amerika, magkakaroon ulit ng presidential elections. Ang pinagpipilian nila ay si Harris at si Trump. At alam nyo, doon, masigasig na naman. Mainit na naman yung usapan tungkol sa politika. Merong pumapanig kay Trump, may pumapanig kay Harris. Talagang mainit sila. Hindi, dapat si Trump ang maging presidente. Yung kabila naman, mga Democrats. Hindi, dapat si Harris yung presidente. Very passionate. Dito sa bansa natin ngayon, wala pang presidential elections. Matagal pa. Meron na. Si Duterte o si Marcos. Yung iba kay Duterte. Sara Duterte, yung iba kay Marcos. Masidi na naman. May mga pinagtatalunan pa. Hindi kayo tunay na oposisyon. Maraming mga iba't iba. Magkakaroon tayo ng election next year. Sa mga senador, congressmen at mga LGUs. May mga kanya-kanyang pambato. Mainit na naman. Alam nyo ba, mga probinsya nagpapatayan pa.
Grabe, no? Pero bakit ang init nila? Iniisip nila, dapat sila umupo. Meron silang sari-sariling manok, sari-sariling pambato. Merong agawan sa lupa. Yung Israel versus Palestine. Kahit mga ibang bansa, talagang merong opinyon. Dapat Israel ang nandyan. Yung iba naman, hindi, dapat Palestine ang nandyan. Talagang mainit sila. Sa bansa natin, China at Pilipinas, sa West Philippine Sea. Tayong mga Pilipino, mali kayo mga Chinese. Yung mga Chinese, mali kayo mga Pilipino. We are passionate for what we believe. Mainit tayo sa totoong pinaniniwalaan natin. Ito yung totoong prinsipyo na meron tayong lahat, Kristiyano ka man o hindi. We feel the passion to fight and support who we believe to be deserving. Sinusuportahan natin kung tingin natin, deserving ito, talagang ipaglalaban ko to, magsasalita ako para dito. At yan yung nangyari sa mga disipulo. Dahil sa totoong paniniwala nila, masidhing pananampalataya nila, humayo sila. Sino bang deserving na pagkatiwalaan ng sangkatauhan? Sino bang deserving na maging Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari? Sino bang deserving ng lahat ng atensyon at tenga ng mga tao? Sino bang deserving ng loyalty at faithfulness ng mga tao? Kanino bang katwiran ang deserving na pagkatiwalaan? Sino ba ang deserving ng pagmamahal ng buong puso, isip, at kaluluwa at katawan natin? Sino ang deserving? Sabi ni Abraham Kuyper, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is the sovereign over all, does not cry, mine. Alam nyo, deserve ni Jesus ang buong mundo. Deserve ni Jesus ang lahat ng bansa. Deserve ni Jesus ang lahat ng church. Deserve ni Jesus ang lahat ng pamilya. Deserve ni Jesus ang lahat ng kaluluwa. Deserve ni Jesus ang lahat ng emosyon. Deserve ni Jesus ang lahat ng katalinuhan. Deserve ni Jesus ang lahat ng oras. Deserve ni Jesus ang lahat ng lakas. Deserve ni Jesus ang lahat ng tinig. Deserve ni Jesus ang lahat ng platforms. Deserve ni Jesus ang lahat ng panahon. Nung nabuhay na muli si Jesus, umakyat siya sa Ama at naupo siya, ipinapakita doon, nakarapat dapat si Jesus sa lahat. Nung sinabi niya na humayo kayo para sa kung saan siya karapat dapat. When the original disciples believe that, they go. Nung naniwala sila, humayo sila. Kaya ito yung hamon sa atin. Hayaan mo na ang sigla mo para sa ebanghelismo ay magmula sa kataas-taasang paghahari ni Kristo. Let your zeal for evangelism arise from faith in the supreme lordship of Christ. Sobrang daming biblikal at mabuting motibo para humayo. Marami. Magbigay tayo ng halimbawa, ayaw nating mapunta yung tao sa impyerno. Isa yun sa mga pangunahin. Ayaw ko siyang mapunta sa impyerno, kaya ko siya ine-evangelize. Tama yun. Nakasulat sa scripture yan. Ayaw natin silang mapunta sa impyerno. What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano pa? Gusto mo na makapiling siya ni Jesus. Gusto niya mapunta siyang langit. Ine-evangelize ko to dahil gusto ko siyang makasama sa walang hanggan. Tama rin yun. Biblical din yun. Pero alam niyo ba kung ano yung tinuturo ng Mark 16:9-20 na motive para mag-evangelize, mag-go? Isang Christ-centered motive. Mag-ebanghelyo ako dahil karapat dapat si Kristo. Mag-ebanghelyo ako kasi karapat dapat siya.
Mag-ebanghelyo ako kasi lahat ng evangelize ko, Christ is worthy of all of them. Bakit tayo hahayo, disciple all the nations? Because Jesus deserved the whole world. Karapat dapat si Jesus sa Pilipinas. Karapat dapat si Jesus sa lahat ng tao sa buong mundo. Jesus is Lord, true Lord, and therefore deserves to be trusted and obeyed. Naniniwala ka ba na deserving si Jesus? Deserve niya yung mga magulang mo? Naniniwala ka ba na deserve ni Jesus yung mga anak mo? Naniniwala ka ba na deserve ni Jesus yung asawa mo? Karapat dapat si Jesus sa kanya. Naniniwala ka ba na deserve ni Jesus ang mga kapatid mo? Naniniwala ka ba na deserve ni Jesus ang mga kapitbahay mo? Naniniwala ka ba na deserve ni Jesus ang mga kaibigan mo? Kaya ang kailangan nating pag-aralan ay ang pagkapanginoon niya. Ang kailangan nating pag-isipan, pagnilayan ay yung totoong pagkapanginoon niya para ito yung mag-alab sa dakilang komisyon. Merong isang Christian group sa history na mga Moravians. Itong mga Moravians, isa to sa mga pinaka-zealous sa Great Commission. Itong mga Moravians na ito. Very mission-minded sila. Actually, yung logo nila ay isang tupa na may flag. At ang nakalagay dun sa logo nila, "Our Lamb has conquered, let us follow Him." Nanalo na yung Panginoon natin, ngayon sundan natin siya. At yung motto nila, galing sa Revelation 5:12. Ito yung motto ng mga Moravians. "May the Lamb receive the reward of His suffering." Naway matanggap ng tupa ang pabuya sa lahat ng kanyang pagdurusa. May the Lamb receive the reward of His suffering. At yung evangelistic zeal nila para kay Jesus, Christ-centered motive. Si Jesus yung dahilan kung bakit nila ginagawa yung mga yon. Yung kanilang Christ-centered motive ang nagbigay sa kanila ng zeal para mangaral. At isa sa mga naging result nila ay John Wesley. Ang nakapag-evangelize kay John Wesley ay mga Moravians. At merong isang kwento tungkol sa mga batang lalaking Moravians na sila Johann Dober saka David Nishman. Etong dalawang kabataang lalaking to, tinawag sila para magmisyon sa mga alipin sa Africa noong 1732 sa mga isla ng Danish West Indies. Pero nung pumunta sila doon para mangaral, pinagbawalan sila. Bawal silang mangaral sa mga alipin. Panahon na yon, legal pa yung slavery ng mga Aprikano. Gusto nilang i-reach out yung mga Aprikano. Pinagbawalan sila, bawal. Alam niyo, tingin sa mga Afrikanong, sa mga slaves, pagmamay-ari nila. Yun ay property nila. Itong mga lalaking ito, gusto nilang i-reach out. Gusto nilang i-share yung gospel dito sa mga slaves na to. Nung pinagbawalan sila, alam niyo yung ginawa nila? Binenta nila yung sarili nila para maging alipin. Give up nila yung kalayaan nila. At forever na silang alipin. Para saan? Para maebanghelyo yung mga Aprikano na yun. At habang nasa barko sila, paalis, papunta na sila dun sa isla, nasa pangpang yung mga mahal nila sa buhay, tinawag ng dalawang to ni Johann Dober sa ni David Nishman, yung kanilang mahal sa buhay, papaalis na sila, hindi na nila makikita yung mahal nila sa buhay forever. Dahil maging alipin na sila. Habang nasa barko sila, sumisigaw sila doon sa mga mahal nila sa buhay at eto ang sinasabi nila, "May the Lamb who was slain, receive the reward of His suffering." May the Lamb who was slain receive the reward of His suffering.
Matanggap nawa ng tupang inalay ang lahat ng pabuya na nararapat sa Kanya. Handa nilang ibigay yun. Bakit? Karapat dapat si Kristo. Dahil totoo siyang Panginoon. He deserved that. Mga kapatid, brethren, mas karapat dapat pa si Jesus sa lahat ng best natin. Mas karapat dapat pa si Jesus sa lahat ng zeal natin. Mas karapat dapat pa siya sa lahat ng binibigay ko. Mas karapat dapat pa siya sa lahat ng binibigay natin. Higit dun. Kaya't humayo tayo dahil karapat dapat si Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po. Maraming salamat po, Diyos, dahil pinakita mo sa amin sa huling pahina, huling parte ng Book of Mark na karapat dapat ang iyong anak. Siya ang nagsakripisyo at siya ang naghahari. Hindi kami yung karapat dapat, kundi siya. Tulungan mo kami ng puso namin para sa misyon ay maging para sa mga kaluluwa. Oo. Pero tulungan mo rin kami na umangat doon ang mga motibo namin. Hayaan mo umangat ang motibo namin kay Kristo. At siya ang maging motibo namin. Maging sa ebanghelismo. Pinupuri ka namin at hinihiling namin ito sa pangalan niya na karapat dapat ng lahat, si Jesus. Amen.